Naniniwala ka ba sa karma dahil sa kanyang kabanalan sa paglilingkod? Sa kanyang tinig na tila bulong ng hangin sa tuwing nagbibigay ng humiliya at sa kanyang mga matang laging nakayuko na puno ng kababaang loob, sa loob ng maraming taon, ang simbahan ng banal na kapayapaan ay naging sentro ng buhay espiritual ng buong bayan, mula sa mga burol, mga piyesta, hanggang sa mga gabi ng malakas na bagyo. Ang mga tao ay dumaragsa rito upang magsindi ng kandila, magdasal, at humingi ng biyaya. Habang dumarami ang mga deboto, lalo namang tumataas ang pagtingin kay Padre Solomon. Ngunit ang mismong liwanag ng kabutihang ito, ang siya palang panlabas na balat na nagtatago sa isang nakakagimbal na katotohanan. Ang kura paroko ay may itinatagong isang immoral na relasyon sa isang dalagitang 18 taong gulang pa lamang. Ang pangalan ng dalagita ay Mayumi. Siya ay taga-ibang bayan, may angking gandang nakakabighani. Maputi ang balat, mamula-mula ang mga labi, at ang kanyang mga mata ay tila laging may itinatagong lihim. Dumating si Mayumi sa simbahan ng banal na kapayapaan upang tumulong bilang boluntaryo para sa piyesta. Ang plano ay manatili lamang siya ng ilang linggo, ngunit sa hindi malamang dahilan, nanatili siya ng mas matagal. Bukod dito, tila natatangi ang kabaitang ipinapakita sa kanya ni Padre Solomon. Mayroon siyang sariling silid sa kumbento, hiwalay ang kanyang pagkain, at hindi kailangang dumalo sa rosaryo sa madaling araw tulad ng iba. Lagi pa siyang kasama ng pari sa tuwing may inaasikaso ito sa labas. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, una sa grupo ng mga matatandang babae na laging nagsisimba, hanggang sa kumalat sa mga matatagal ng deboto ng parokya, ngunit ang lahat ng pagdududa ay nawawala rin. Dahil sino nga ba ang maglalakas loob na paghinalaan ang isang pari na mahigit 20 taon nang naglilingkod sa tuwing nagsasalita siya, mga salita ng Diyos ang lumalabas. Kapag nagsasara ang pinto ng kanyang opisina, walang sino mang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Hanggang sa isang araw, may isang taong hindi sinasadyang nakakita sa hindi inaasahan. Tirik ang sikat ng araw sa patio ng simbahan ng banal na kapayapaan. Ang huni ng mga kuliglig ay maririnig sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang mga sakristan ay nagpapahinga matapos ang mga gawain sa umaga, kaya't ang paligid ay tahimik. Ngunit sa likod ng simbahan, sa pribadong bahagi ng kumbento kung saan naroon ang silid ng kura paroko, bahagyang nakaawang ang pinto ng silid ni Padre Solomon, at mula roon, may maririnig na mahinang hagikgikan ng isang babae, si Aling Tess, isang matandang babae na 15 taon nang tagapagluto at tagalinis ng simbahan, ay isang taong hindi pala salita ngunit mapagmasid. Ng araw na iyon, habang paakyat siya dala ang merienda ng pari, natigilan siya nang marinig ang kakaibang tunog mula sa loob. Hindi ito tunog ng dasal o sermon, kundi halakhak na may kasamang malambing na salita. Napakasama ninyo, Padre. Pagod na nga po ako. Ayaw niyo pa akong tigilan. Nanigas si Aling Tess sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang mga kamay na halos mabitawan ang dala-dalang bandehado. Kumabog ng malakas ang kanyang matandang puso, at ang isip niya'y puno ng mga tanong. Sino ang nasa silid ng padre? Bakit may boses ng babae? At ano ang ginagawa nila? Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kusina, walang sinabihan kahit isang salita. Ngunit ang pagdududa ay nag-ugat na ng malalim sa kanyang isipan. Mula ng araw na iyon, nagsimulang magmanman ng palihim si Aling Tess. At dahan-dahan, ang nakakatakot na katotohanan ay nabunyag. Tuwing tanghali, kapag pinakatahimik ang simbahan, si Mayumi, ang dalagitang boluntaryo, ay patagong pupunta sa kumbento. May dala siyang isang supot, kakatok ng marahan, at papasok sa loob. Hapon na siya kung lumabas. Namumula ang mukha at tila nahihiya para bang galing sa isang tagpuan ng magkasintahan. Noong una, hindi pa sigurado si Aling Tess. Ngunit nang makita niya ito sa ikalima, ika-6 na pagkakataon, nakumbinsi siyang hindi ito nagkataon lamang.
At isang hapon, habang makulimlim ang langit, nagpasya siyang sabihin ang lahat sa taong pinakapinagkakatiwalaan niya, si Mang Celso, ang kanyang kapitbahay na dating kapitan ng barangay, isang taong may malalim na pananampalataya at pagmamahal sa simbahan. Nang marinig ito, natulala si Mang Celso. Paanong mangyayari na ang isang kura parokong kilala sa kanyang kabanalan ay gagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Ngunit ang seryosong tingin sa mga mata ni Aling Tess ay hindi nagsisinungaling. Sinabi ni Mang Celso na kung gusto nilang malaman ang katotohanan, iisa lang ang paraan. Kailangan nilang makita ito ng sarili nilang mga mata. At doon nagsimula ang isang planong palihim na pagmamanman. Walang kamera, walang ingay, tanging mga mata lamang ng mga taong dating tumitingin sa simbahan bilang isang sagradong lugar na ngayon ay nababasag na ng pag-aalinlangan. Kadidilim pa lang, unti-unti nang pinapatay ang mga ilaw sa simbahan ng banal na kapayapaan. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay umiihip, iwinawasiwas ang bandila sa bubong ng simbahan. Natapos na ang pagrorosaryo para sa gabi at nagsiuwian na sa kani-kanilang silid ang mga tao sa kumbento. Ngunit ang gabing ito ay hindi tulad ng dati. Si Aling Tess at Mang Celso ay naghahanda para sa isang tahimik na pagbubunyag. Dala ni Mang Celso ang kanyang lumang cellphone na nakakapag-video pa. Nagtago silang dalawa sa likod ng isang malagong puno ng bougainvillea. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa silid sa likod ng kumbento kung saan iginigiit ni Aling Tess na palihim na nagpupunta si Mayumi tuwing gabi. At totoo nga ang kanyang sinabi. Wala pang 15 minuto, tahimik na lumitaw ang anino ni Mayumi. May dala siyang plastic bag at nakasuot ng baseball cap upang itago ang kanyang mukha. Tumingin siya sa kaliwat kanan bago dumaan sa likod ng simbahan. Pagdating sa pinto ng silid ng kura paroko, kumatok siya ng 3 beses. Bahagyang bumukas ang pinto at isang kamay ang humila sa kanya papasok. Sa maikling sandaling iyon, tumama ang liwanag mula sa loob sa mukha ng nagbukas ng pinto, walang iba kundi si Padre Solomon. Tila sinakal si Mang Celso. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Tess habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Mang Celso. Para bang nagtatanong, nakita mo rin ba ang nakita ko? Walang nagsalita sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Mang Celso ang cellphone at kinuhanan ng video ang pagsara ng pinto kasabay ng pagkawala ni Mayumi sa loob. Kahit malamig ang gabi, umaagos ang pawis sa noo ni Mang Celso. 1 oras ang lumipas. Muling bumukas ang pinto. Lumabas si Mayumi na tila gusot ang buhok. Mamula-mula pa rin ang mga labi at bahagyang nakabukas ang mga butones ng kanyang damit. Nagmamadali siyang naglakad sa patio at nawala sa dilim, na para bang hindi siya nagpakita. Napabuntong hininga ng malalim si Mang Celso. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat sa puso ng kanyang pananampalataya. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Aling Tess, hindi natin pwedeng hayaang mabaon ito sa limot. Pero anong gagawin natin, Mang Celso? Kapag ibinunyag natin, masisira ang simbahan. Madudungisan ang moralidad. Pero kung hindi natin ito ibubunyag, para na rin nating kinonsinti ang kasalanan. Ang tanong ni Aling Tess ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Si Aling Tess ay ginugol ang halos buong buhay niya sa simbahan, tinitingala si Padre Solomon bilang isang huwaran. Si Mang Celso naman ay isang taong may moralidad na buong buhay na naglingkod sa komunidad nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, hinaharap nila ang isang hubad na katotohanan. Ang taong iginagalang ng buong bayan ay maaaring namumuhay sa 2 magkaibang katauhan. At nagsalita si Mang Celso. Kailangang malaman ito ng bayan. Pero kailangan nating gawin ito ng matalino. Ang paglalantad sa kasalanan ay para protektahan ang pananampalataya, hindi para gamitin itong kasangkapan. Kinabukasan, maagang umalis ng simbahan si Mang Celso. Sa kanyang bulsa ay ang cellphone
na naglalaman ng video, isang ebidensyang hindi maikakaila. Isang bagyo, ang tahimik na namumuo, at tatangayin nito ang maskara ng isang huwad na lingkod ng Diyos. Ang mga hindi opisyal na tsismis ay nagsimulang kumalat mula sa isang maliit na pagpupulong sa bahay ni Mang Celso ng hapong iyon. 4 lang ang taong pinagkakatiwalaan niya at inimbita. Si Aling Tess, isang retiradong guro sa kanilang lugar. Si Aling Sylvia, na laging nag-aalay ng kakanin sa simbahan. At si Eric, isang mabait na binatang dating sakristan sa simbahan, ngunit umalis dahil naramdaman niyang hindi iyon ang kanyang landas. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Celso. Binuksan niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang maikling video na wala pang 1 minuto, walang nagsalita. Ang bigat ng katahimikan ay halos hindi mo mahingahan. Si Aling Sylvia ang unang napaiyak, hindi dahil sa galit, kundi sa sakit. Buong buhay kong pinagkatiwalaan si Padre. Bawat buwan, ibinabahagi ko ang aking pensyon para makapag-abuloy, pero ganito lang pala ang ginagawa niya. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Kailangang malaman ng mga tao at kailangang isang taong may kredibilidad ang magsalita. Ang mga salitang iyon ay parang isang hudyat, ngunit walang nangahas na gumawa ng marahas na hakbang. Sa kabila ng lahat, si Padre Solomon ay opisyal pa ring kura paroko, kinikilala ng diyosesis, iginagalang ng bayan, at nirerespeto ng gobyerno. Kung magsasalita sila ng walang matibay na ebidensya, sila pa ang maaaring mapagbintangang naninira. Tumango si Mang Celso. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit alam din niyang ang hangin ng pagdududa ay nagsimula ng umihip mula sa maliit na silid na iyon. At kakalat ito sa buong simbahan sa mga susunod na araw. At totoo nga ang kanyang hinala. 3 araw lang ang lumipas, nagsimulang magbulungan ang mga batang sakristan. Bakit may sariling kwarto si Ate Mayumi? Laging hiwalay ang pagkain niya. Gabi-gabi, nakikita siyang papunta sa direksyon ng kumbento ng padre. Kakaiba rin ang tingin sa kanya ni Padre. Pagkatapos, isang deboto mula Maynila na nagngangalang Lito ang nagkataong nakakita kay Mayumi na nakaangkas sa motorsiklo ni Padre Solomon. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng voluntaryo, kundi isang maikling palda. Nakatakip ng face mask ang mukha at nakasandal sa balikat ng pari habang masayang nag-uusap. Kinuhanan nito ng litrato ni Lito at ipinost sa isang private Facebook group ng mga Katoliko na may caption na, "Kung ang sariling kaluluwa ay hindi mapayapa, paano nito gagabayan ang iba tungo sa kapayapaan?" Mabilis na kumalat ang litrato na parang apoy. Nagsimulang mag-ingay ang mga tagabayan. Ang mga taong dating lumuluhod at humahalik sa kamay ni Padre Solomon ay hindi na siya matingnan sa mata kapag nakakasalubong sa patio. At sa mga panahong iyon, biglang nawala si Mayumi. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang kahit isang paalam. Ang kanyang silid ay malinis at walang laman. Sa isang gabing malakas ang ulan, may nakakita lamang na kinaumagahan, si Padre Solomon ay nakatayong tulala sa harap ng kumbento, nakatingin sa malayo. Halatang pumayat ang kanyang katawan. Sabi ng iba, nalulungkot daw siya dahil umalis ang paborito niyang alagad. Sabi naman ng iba, natatawang ng uuyam. Ayan, iniwan na ng kerida niya. Ngayon lang nang hinayang. Anong klaseng pari yan? Ngunit hindi nila alam na ito ay simula pa lamang. Ang mas malaking bagyo ay paparating pa. Matapos mawala si Mayumi, tuluyang nagbago ang kapaligiran sa simbahan ng banal na kapayapaan. Wala nang mataong misa sa umaga. Wala nang masayang tawanan pagkatapos ng mga seremonya. Ang mga taong pumupunta sa simbahan ngayon ay nagtitinginan lang sa isa't isa, pagkatapos ay titingin kay Padre Solomon nang may pagdududa. May ilan pang nagbubulungan. Paano ka? Magsisindi ng kandila para sa kapayapaan. Kung ang sarili mong puso ay hindi payapa. Nagbago rin si Padre Solomon.
Bihira na siyang magbigay ng mahabang humiliya, hindi na lumalabas sa patio, at higit sa lahat, madalas na siyang nagkukulong sa kanyang silid. Ngunit habang iniiwasan niya ang mga tao, lalo namang lumalakas ang mga tsismis. Isang araw, nakatanggap ng balita si Mang Celso mula sa isang kaibigan sa munisipyo na may nagpadala ng isang liham na walang lagda, balsuhe, na nagrereklamo tungkol sa kura paroko ng simbahan ng banal na kapayapaan na di umano'y may hindi nararapat na relasyon sa isang dalagitang boluntaryo. Ang usapin ay naipasa na sa opisina ng alkalde. Kinilabutan si Mang Celso. Wala pa siyang sinasabi sa mga awtoridad at walang sinuman sa kanilang maliit na grupo ang nangahas gawin niyon. Sino? Sino ang naglakas loob na gawin ito? Samantala, may natuklasan si Aling Tess na nagpatindig ng kanyang mga balahibo habang nililinis niya ang isang lumang aparador sa sakristiya. Aksidente niyang naitulak ang isang piraso ng insenso na nahulog sa isang siwang. Nang kunin niya ito, nakita niya ang isang maliit at luma ng sobre puno ng alikabok, nakasulat sa labas. Kung may mangyari sa akin, pakibigay ito sa taong nagngangalang Celso na nakatira sa tabi ng simbahan. Dali-dali niya itong dinala kay Mang Celso. Nang buksan nila ito, nasa loob ang sulat kamay ni Mayumi. Isinulat 2 linggo na ang nakalipas. Nagmamadali ang pagkakasulat, ngunit malinaw ang bawat salita. Ako po si Mayumi Dizon, 15 taong gulang. Voluntaryo po akong pumunta sa simbahan ng banal na kapayapaan mula noong Abril. Habang narito, ang kura paroko, si Padre Solomon, ay ilang beses akong sinubukang hikayatin gamit ang matatamis na salita. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pari para hawakan ang aking katawan. Noong una, inisip kong ako ang mali at makasalanan. Ngunit pagkatapos ng ilang beses, nalaman kong ito ay hindi tama. Hindi ko alam ang gagawin. Kung may mangyari sa akin sa hinaharap, sana ay tulungan ako ng sinumang makabasa nito na ilantad ang katotohanan. Pagdating sa puntong iyon, nanginginig na ang mga kamay ni Mang Celso na hindi pa niya naramdaman kailanman. Namumula ang kanyang mga mata. Napaupo si Aling Tess. Bumubulong. Ibig sabihin, hindi siya masamang babae tulad ng sabi-sabi. Biktima rin pala siya. Ngayon, lahat ng kanilang pinagdudahan ay tila tinataka ng kumpirmasyon. Ito ay isang pag-amin mula mismo sa taong sangkot. Sa pangyayari, isang dalagitang ginamit ang kanyang pananampalataya at ang sagradong damit ng pari bilang kasangkapan sa kasamaan. Nagpasya si Mang Celso na ipadala ang liham na ito, kasama ang video na kinunan niya sa opisina ng obispo. Hindi na ito personal na usapin. Ito ay isang katotohanang kailangang malantad upang hindi na maabuso ang relihiyon at hindi na malinlang ang mga tao. At 3 araw lang ang lumipas, isang komite ng imbestigasyon mula sa diyosesis, kasama ang mga pulis mula sa munisipyo, ang tahimik ngunit tiyak na dumating sa tarangkahan ng simbahan ng banal na kapayapaan. Ang puso ng simbahan ay malapit ng bunutin at ilantad sa lahat. Nang umagang iyon, bumalot ang tensyon sa simbahan ng banal na kapayapaan. Isang puting van mula sa diyosesis ang tahimik na huminto sa harap ng simbahan. Walang kampana, walang anunsyo, ngunit ang kanilang pagdating ay nagpatigil sa lahat ng tao sa simbahan. Lumabas si Padre Solomon mula sa kumbento. Ang kanyang kilos ay kalmado pa rin. Nag-antanda ng krus at yumuko bilang pagbati tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nawalan na ng kapayapaan. Nang makita niya si Mang Celso na nakatayo sa tabi ng mga bisita, sinulyapan niya ito saglit, pagkatapos ay umiwas ng tingin ng walang imik. Sa loob ng opisina ng parokya, nagsimula ang isang lihim na pagpupulong. Ang kinatawan ng diyosesis, isang mataas na ranggong monsenyor, ay nagsalita ng walang paligoy-ligoy. Nakatanggap kami ng reklamo, kasama ang mga mapagkakatiwalaang ebidensya tungkol sa isang hindi nararapat na relasyon
sa pagitan ng kura paroko at isang dalagitang boluntaryo. Ngayon, nais naming hilingin sa inyo na magpaliwanag sa simbahan at sa batas. Natulala si Padre Solomon ng ilang segundo bago mahinang sumagot. Itinuring ko ang batang iyon na parang anak at tinrato ko siya ng may kabaitan. Kung may ebidensya kayo, ilabas ninyo. Isang papel na may mga larawang kuha mula sa video kasama ang sulat kamay ni Mayumi ang inilapag sa harap niya. Bahagyang kumibot ang mga mata ng pari, ngunit pinanatili pa rin niya ang kalmadong tinig. Peke ang sulat na yan. Hindi ko alam kung bakit niya iyan isinulat. Siguro ay may nag-udyok sa kanya. Ang kanyang husay sa pagdadahilan ay nagpatahimik sa buong silid. Ngunit ang matandang monsenyor ay tumingin sa kanya at dahan-dahang nagsalita. Maari mong itanggi ang salita ng iba, Padre? Ngunit kaya mo bang itanggi ang sarili mong konsensya? Ang tanong na iyon ay parang isang kampanang gumising sa kanyang diwa, ngunit hindi pa rin umamin si Padre Solomon. Nagdahilan siya gamit ang mga doktrina, ang inggit ng iba, ang paring dating itinuturing na santo, ngayong kaharap na ang katotohanan, ay pilit pa ring pinanghahawakan ang kanyang huling maskara. Sa labas, kumalat na ang balita. Dagsaan ang mga tao sa tarangkahan ng simbahan. Gusto nilang malaman ang katotohanan, ngunit lahat sila ay nasasaktan. Dahil ang nasisira sa araw na iyon ay hindi lang isang tao, kundi ang kanilang pananampalataya. Nakatayo si Aling Tess sa isang sulok. Namumula ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay habang binibilang ang butil ng kanyang lumang rosaryo. Kung umamin na lang sana siya agad, may puwang pa para sa pagpapatawad sa puso ng mga tao. Ngunit ngayon, tapos na ang lahat. Nang hapong iyon, inilabas ang utos na nagsususpinde kay Padre Solomon bilang kura paroko. Pinakiusapan siyang manatili sa simbahan habang hinihintay ang mas malalim na investigasyon. Habang naglalakad siya sa patio, isang batang babae na katatapos lang magdasal ang nagtanong sa kanyang ina. Nay, bakit po umiiyak si Padre? Yumuko ang ina at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, hindi lahat ng nakasuot ng sutana ay nagagawang panatilihing banal ang kanilang puso. Ang maskara ay natanggal na. Ang mga pinto ng simbahan ay nananatiling bukas. Ngunit ang mga pinto sa puso ng mga tao ay nagsara na. Matapos ipahayag ang suspensyon ni Padre Solomon, sumabog ang maliit at tahimik na bayan. Isang panig ang nakahinga ng maluwag dahil nagsimula ng gumulong ang hustisya. Ang kabilang panig naman ay galit na galit, sinasabing may naninira lamang sa simbahan. Sa tindahan ng kape sa kanto, araw-araw ay mainit ang debate. 10 taon ko nang sinusundan si Padre Solomon. Wala akong nakitang masama sa kanya. Puro gawa-gawa lang yan ng mga naninira. Sigaw ni Aling Puring na araw-araw nagsisimba. Anong gawa-gawa? May sulat? May video? May mga testigo? Magaling lang talagang magtago si Padre? Sagot naman ni Mang Lando, isang malapit na kaibigan ni Mang Celso. At yang si Mayumi, hindi rin yan inosente. Nung hindi nakuha ang gusto, nanira na. Aba, kasalanan pa pala ng biktima ngayon? Maliit ang bayan, ngunit malawak ang bibig ng tao. Bawat isa ay may sariling opinyon, sariling dahilan, ngunit ang katotohanan ay mananatiling katotohanan at hindi ito naghihintay ng paniniwala ng iba para umiral. Sa simbahan ng banal na kapayapaan, kitang-kita na ang pagbabago. Pinasok ng komite ng parokya ang silid ni Padre Solomon para maglinis. Sa silid na dating laging nakakandado, natagpuan nila ang maraming gamit pambabae mula sa damit, make-up, hanggang sa isang kahon ng birth control pills na hindi pa nabubuksan. Walang nagsalita. Pero lahat ay nagkaintindihan. Hindi na ito haka-haka. Isang matandang pari mula sa diocese ang ipinadala upang pansamantalang mamahala. Sa kanyang unang misa, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong simbahan. Hindi lahat ng nagsusuot ng damit pari
ay may moralidad. At hindi lahat ng nakaupo sa pulpito ay may dalang salita ng Diyos. May mga uod na nabubuhay sa katahimikan, unti-unting kinakain ang tunay na diwa ng ating pananampalataya. Ang balita ay nagsimulang kumalat sa social media sa anyo ng isang artikulo mula sa isang di nagpakilalang Katoliko. Ang pamagat, ang sakit sa likod ng pinto ng simbahan kapag niyurakan ang pananampalataya. Hindi nagtagal, ipinasa pa sana ng mga Catholic group ang isang screenshot mula sa video ni Mang Celso na may takip ang mga mukha, ngunit alam ng lahat kung sino iyon. Naging mainit na usapin ito hindi lang sa bayan, kundi sa buong rehiyon. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa ibang simbahan nang may pag-iingat. May mga debotong nagdeklara na sa bahay na lang sila magdarasal at hindi na magsisimba. Madaling sirain ang pananampalataya na matagal binuo, lalo na kung ito ay inilagay sa napakataas na pedestal. Si Mayumi naman, ang sentro ng buong kwento, ay nananatiling nawawala. Sabi ng iba, nagtago raw sa Mindanao. Sabi ng iba, kinupkop daw ng isang mayaman. Ngunit isang bagay ang pinaniniwalaan ni Mang Celso. Hindi nagtatago ang dalagita, kundi hinahanap niya ang kanyang sarili matapos ang isang sugat na napakalaki para akuin. Sa gitna ng kaguluhan ng pananampalataya, ang tanging nanatiling matatag ay si Mang Celso. Hindi siya nagdiwang o naghangad na yurakan ang isang taong bumagsak. Ang tanging hiling niya ay igalang ang katotohanan at pagbayaran ng nagkasala ang kanyang ginawa. Dahil kung mananahimik sila ngayon, bukas ay may panibagong Padre Solomon na itatanghal ng isang huwad na kabanalan. Sa araw ng Undas, isang malaking araw ng pag-aalay para sa mga yumaong ninuno. Isang puting van ang tahimik na huminto sa harap ng simbahan ng banal na kapayapaan. Isang babaeng nasa edad 40 ang bumaba, mukhang pagod, at may bakas ng pighati sa mukha. May dala siyang isang kupas na bag at kasama ang isang lalaking tila kanyang asawa. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng hirap ng buhay, ngunit may determinasyon. Sila ang mga magulang ni Mayumi. Si Aling Sylvia, na nagtitinda ng kakanin sa simbahan, ang unang nakakilala sa kanila. "Kayo po ba ang kamag-anak ni Mayumi?" Tanong niya. Tumango ang babae. Nanginginig ang boses. "Ako ang ina niya. Gusto kong makita ang taong dahilan kung bakit halos ayaw ng mabuhay ng anak ko." Ang pagdating ng pamilya ni Mayumi ay parang pagsaboy ng gasolina sa apoy. Dagsaan ang mga tao sa tarangkahan para magtsismis. Ngunit hindi nag-iskandalo ang ina ni Mayumi. Pumasok lamang siya sa simbahan upang kausapin ang kinatawan ng dioceses. Doon, habang umiiyak, ikinuwento niya ang lahat. "Mabait at tahimik na bata ang anak ko. Mahirap lang kami. Kaya nang may mag-alok na tumulong siya sa simbahan, pumayag agad siya. Akala niya, makakakain siya, makakapag-aral, at mapapalapit sa Diyos. Pero isang buwan lang, nagbago siya. Laging umiiyak, laging nagugulat. Kapag tumatawag sa bahay, ayaw magsalita. Hanggang sa umuwi siya, isang gabing malakas ang ulan. Nakahiga lang, ayaw kumain. Matagal ko siyang kinulit bago niya isinulat ang lahat, tapos ay umalis ulit. Natigilan ang mga kinatawan ng dioceses. Hindi na ito simpleng kwento ng dalawang nagkamali. Isa itong trahedya ng isang batang nilinlang na ang pananampalataya ay ginamit para saktan siya, pisikal at emosyonal. Samantala, isang batang reporter mula sa isang lokal na istasyon ng TV na dati ring sakristan sa simbahan ang humingi ng pahintulot na gumawa ng isang dokumentaryo, Anino sa Kumbento. Pinuntahan nila ang high school kung saan nag-aral si Mayumi, kinapanayam ang mga kaibigan at guro. Ang resulta ay nakapanlulumo. Si Mayumi ay isang mabuting estudyante at hindi kailanman gumawa ng gulo. Umiyak pa ang kanyang advisor nang marinig ang balita. Sinabing hindi man matapang ang bata, pero hindi rin ito kailanman naging pasaway. Kasabay nito, isang veteranong mamamahayag
ang nagsimulang maghalungkat sa nakaraan ni Padre Solomon. At dito, unti-unting nabakbak ang tunay niyang pagkatao. Lumabas na hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa iskandalo sa isang babae. 7 taon na ang nakalipas sa isang maliit na simbahan sa kabilang bayan kung saan siya dating assistant priest. May isa ring dalagitang boluntaryo ang biglang nawala. Pagkatapos noon, walang nang nakarinig sa kanya. Natahimik ang kwento dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi pa siya sikat noon para pagtuunan ng pansin. Ngunit iba ngayon. Lahat ay inilalantad at ang bawat piraso ng imahe ng banal na si Padre Solomon ay unti-unting gumuho sa harap ng libu-libong deboto. 6:00 ng gabi, nagsimula ang balitaan sa lokal na istasyon ng TV. Ngunit hindi ito tungkol sa gobyerno o panahon, kundi isang espesyal na dokumentaryo. Anino sa kumbento, kapag niyurakan ang pananampalataya. Nagsimula ito sa isang close-up shot ng pinto ng simbahan ng banal na kapayapaan kung saan nakaukit ang mga salitang awa at karunungan. Habang ang mga tao ay buo ang tiwala sa simbahan, sa kabanalan ng sagradong lugar na ito, dito mismo sa makasaysayang parokyang ito, isang nakakayanig na katotohanan ang nabunyag. Pagkatapos ng mga panayam sa mga residente at isang psychologist, nagdilim ang screen bago lumitaw ang anino ni Mayumi. Malabo ang ilaw kaya hindi makilala ang mukha at binago ang kanyang boses para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang bawat salita niya ay nagpatindig ng balahibo ng mga manonood. Pumunta ako sa simbahan ng may malinis na puso. Iniisip na mamumuhay ako ayon sa turo ng Diyos. Ngunit si Padre, ang taong tinawag kong aking gabay, ang unang humawak sa akin sa paraang hindi tama. Unang beses, sabi niya masakit daw ang tiyan ko at mamasahihin niya. Natakot ako, pero sabi niya, kung may pananampalataya ka sa Diyos, huwag kang magduda sa intensyon niya. Sa mga sumunod na pagkakataon, hindi na siya nagtanong pa. Ang buong bayang tahimik ay napatahimik. Ang mga dating nagtatanggol kay Padre Solomon ay nanlaki ang mga mata, nanginginig, hindi makapaniwala sa narinig. Inilantad din ng dokumentaryo na sa loob ng 4 na buwang pananatili ni Mayumi sa simbahan, wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga boluntaryo. Walang anumang record, patunay na may sinadyang magtago sa kanyang presensya. Kinabukasan, sumugod na ang national media. Ang mga malalaking pahayagan ay may headline na, "Madilim na." Lihim ng sikat na simbahan. Inilantad. Kura paroko. Inakusahan ng pang-aabuso sa dalagita. Pananampalataya. Niyurakan. Kaso na yumanig sa simbahan. Mabilis na umaksyon ang mga awtoridad. Nag-issue sila ng subpina sa kasong abuse of trust at acts of lasciviousness. Si Padre Solomon ay opisyal ng naging suspect. Ipinagbawal siyang umalis ng bayan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nang umagang iyon, naupo si Mang Celso sa harap ng kanyang bahay. Hindi siya nagsalita, ngunit nang tumingala siya sa matandang puno ng akasya sa tabi ng simbahan, kung saan siya nagtago noong gabing iyon, dahan-dahan siyang pumikit at nag-antanda ng krus. Hindi para humingi ng biyaya, kundi para magluksa, para sa mga piraso ng pananampalatayang kadudurog lang. 3 araw matapos ipalabas ang dokumentaryo, isang subpina mula sa istasyon ng pulisya ng bayan ang ipinadala sa simbahan ng banal na kapayapaan. Inaatasan nito si Padre Solomon o si G. Solomon Reyes, ang kanyang tunay na pangalan, na magbigay ng salaysay tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa tiwala at pang-aabusong sekswal sa isang menor de edad. Nang umagang iyon, ang simbahan ay kakaibang tahimik. Walang tunog ng kampana, walang amoy ng kandila, ang mga debotong dating tumutulong maglinis ay umiiwas. Walang gustong humarap sa lugar na dati nilang kanlungan, ngunit ngayoy paalala ng kasalanan at pagtataksil. Si Padre Solomon o ang dati nilang padre
ay lumabas mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na may hawak na rosaryo. Ang sutana ay nasa kanyang katawan pa, ngunit ang mukha niya'y wala ng kapayapaan. Ito'y payat at ang mga matay tulala. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan pa siyang alalayan pababa ng hagdan. Sa istasyon ng pulis, tumagal ng mahigit 6 na oras ang interogasyon. Noong una, itinanggi niya ang lahat. Sinabing biktima siya ng paninira at ang relasyon nila ni Mayumi ay parang sa mag-ama. Ngunit nang ilatag sa harap niya ang mga hindi maikakailang ebidensya, ang video, ang sulat, ang testimonya ni Mayumi at mga impormasyong nakuha sa kanyang personal na cellphone, dahan-dahan siyang bumagsak. Sa isang paos na tinig, sinabi niya ang isang pangungusap na hindi malilimutan ng mga investigador. Nagkamali ako. Alam ko. Pero nang masimulan ko na, hindi ko na matigilan. Walang luha, walang pagdadahilan. Nang hapong iyon, kumalat ang balita tungkol sa kanyang paunang pag-amin. Sa comment section ng mga news site, libo-libo ang nagpahayag ng galit, ngunit marami rin ang nasaktan. Hindi dahil sa panghihinayang sa kanya, kundi sa panghihinayang sa pananampalataya at sa mga taong kanilang pinagkatiwalaan. Sa bayan ni Mayumi, may nagkwentong bumalik na raw ang dalagita, ngunit nagkukulong pa rin sa kanyang silid. Minsan, nakikita ng mga kapitbahay na bukas ang ilaw sa kanyang kwarto hanggang madaling araw, at may maririnig na mga hikbi mula sa nakasarang bintana. Sabi ng ina ni Mayumi, takot pa rin ang kanyang anak, ngunit kahit paano, hindi na niya kailangang itago ang katotohanan. Ang katotohanan ay nailantad na, ngunit ang epekto nito ay hindi pa tapos. Si Mayumi ay isang dalagitang naniwala sa kabutihan at mula sa lugar na inakala niyang liwanag, dinala siya sa pinakamadilim na anino ng kanyang buhay. Si G. Solomon Reyes naman, na dating tinatawag na santo, ay mag-isang nakaupo sa isang pansamantalang selda. Nakakuyom ang mga kamay, bumubulong, "Panginoon, kaawaan mo po ang isang nagkasala." Ngunit paano nga ba tutulungan ng Diyos ang isang taong sinadyang magkasala at hindi tumigil? 3 araw matapos ang kanyang pag-amin, naglabas ng opisyal na desisyon ang diocese. Tanggalin siya sa pagkapari, bawiin ang lahat ng kanyang titulo at piliting mag-abandona sa kanyang bukasyon habang hinihintay ang kaso sa korte. Ang anunsyo ay idinikit sa tarangkahan ng simbahan ng banal na kapayapaan, sa ilalim mismo ng arko na may nakaukit na awa at habag. Nang araw na iyon, makulimlim ang langit, walang araw, walang ulan, dahan-dahang umihip ang hangin, dumadaan sa mga lalagyan ng kandila na ngayon ay malamig at walang laman. Bumalik si Mayumi sa simbahan, hindi para makipagharap, hindi para manumbat, kundi para iwanan ang mga alaala at bawiin ang pananampalatayang ninakaw sa kanya. Dumaan siya sa arko na dati niyang dinadasalan. Nang may malinis na puso, iniisip na ito ang paraiso. Ngayon, nanginginig ang bawat hakbang niya, ngunit hindi siya umatras. Nakita siya ni Aling Tess at agad siyang nilapitan at niyakap. "Mayumi, anak, patawarin mo ako. Hindi ko nagawang protektahan ang simbahan. Hindi kita nagawang protektahan." Niyakap ni Mayumi si Aling Tess at humagulgol. "Wala pong may kasalanan na Tess, maliban sa kanya. Gusto ko lang pong lakarin ang pasyong ito sa huling pagkakataon bago ako umalis." Ang pasyong gawa sa pulang ladrilyo, kung saan dati may mga bakas ng kanyang paa tuwing umaga habang nag-iigib, nagwawalis, at nagdidilig. Ngayon ay tila tahimik at basag sa bawat mabigat niyang hakbang. Hindi siya pumasok sa simbahan. Dumiretso siya sa lumang bahagi ng kumbento kung saan dating naroon ang kanyang silid, isang maliit na kwartong may lihim na pinto papunta sa silid ng kura paroko. Nakakandado na ang pinto at walang laman sa loob. Binuksan ni Mayumi ang kanyang bag at kinuha ang isang lumang rosaryo
na ibinigay sa kanya ni Padre Solomon noong unang araw niya. Sabi nito noon, "Ingatan mo to, anak, para maging matatag ang iyong espiritu." Ngayon, inilapag niya ang rosaryong iyon sa pasimano ng bintana. Ang tinatawag niyang pananampalataya ay isa lamang palang tali na ginamit para gapusin ang isang inosenteng bata. Tumalikod si Mayumi at naglakad palayo. Sumilip ang araw mula sa makapal na ulap, nagbigay ng mahabang sinag sa patio. Lahat ay nakatayo. Nakatingin sa maliit na dalagitang iyon ang dating sinaktan, ngunit ngayon ang pinakamatatag sa lahat ng naroroon. Nang tanghaling iyon, nilinis ang rebulto ng Birheng Maria sa loob ng simbahan. Walang nag-utos. Si Aling Silvia, na sa loob ng 10 taon ay nag-aalay lang ng pagkain, ngayon ay nagboluntaryong magpunas nito. Sabi niya, hindi ang santo ang nagkamali. Tao lang na ginamit ang damit pari ang nagkasala. Huwag nating hayaang mawalan ng pananampalataya ang lahat dahil lang sa isang tao. Sa paanan ng rebulto, may naglagay ng isang mangkok ng malinis na tubig, hindi para hugasan ng dumi, kundi para magsimulang muli. 8 ng Agosto, binuksan ng korte ang paunang paglilitis sa kasong abuse of trust at acts of lasciviousness. Ang akusado, si G. Solomon Reyes, ang dating kura paroko ng simbahan ng Banal na Kapayapaan. Hindi bukas sa publiko ang buong paglilitis, ngunit daan-daang tao ang nag-abang sa labas, nagsisiksikan sa mga rehas. Kabilang doon sina Mang Celso, Aling Tess, at Aling Silvia. Walang nagsasalita. Ang bigat ng hangin ay parang babagsak sa bubong ng korte. Pumasok si Solomon Reyes sa korte na nakasuot ng uniforme ng preso, kalbo ang ulo, at nakaposas ang mga kamay. Ang taong dating nakatayo sa pulpito para mangaral ay nakayuko ngayon sa ilalim ng batas. Binasa ng piskal ang sakdal. Ginamit ng akusado ang kanyang posisyon bilang kura paroko. Ginamit niya ang mga aral ng simbahan upang kontrolin ang isip ng biktima na nagdulot ng takot at pagkalito. Tahimik na nakaupo ang mga magulang ni Mayumi. Nakayuko sila, magkahawak kamay ng mahigpit. Hindi dumalo si Mayumi sa korte. Sinabi ng kanyang abogado na sumasailalim pa siya sa therapy at hindi pa handang humarap. Nang tanungin, nagdahilan pa rin si Solomon Reyes na lahat ay nangyari ng may pagsang-ayon, na nagkamali lang siya dahil sa pag-ibig tulad ng isang ordinaryong tao. Humingi siya ng mas magaan na parusa dahil sa kanyang mga nagawang tulong sa komunidad. Nang marinig iyon, napakuyom ng kamao si Mang Celso. Pinutol siya ng hukom. Akusado, dati kang pare. Hindi mo maaaring gamitin ang dahilan ng pag-ibig tulad ng isang ordinaryong tao. Ginamit mo ang tiwala ng komunidad para pagtakpan ang iyong kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sinasadyang bigyang katwiran ang kanilang pagkakamali. Sa huli, humiling ang taga-usig ng parusang 5 hanggang 7 taong pagkakakulong. Ipinagpaliban ng korte ang pagbasa ng hatol para sa karagdagang investigasyon. Ngunit base sa mga ebidensya, ang hatol ay usapin na lamang ng panahon. Nang hapong iyon, umuwi si Mang Celso. Kinuha niya ang isang lumang kahon. Nasa loob nito ang isang litrato ng simbahan ng banal na kapayapaan. 10 taon na ang nakalipas, nakatayo si Padre Solomon. Bata pa, sa gitna ng mga ulila, na may isang mabait na ngiti. Tinitigan niya ang litrato at sinabi sa sarili, hindi naman sa hindi siya naging mabuti kailanman, pero ang isang pagkakamali na hindi niya tinangkang talikuran ay sapat na para sirain ang lahat. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ay tumatama sa lumang yero na parang tunog ng pananampalatayang unti-unting nalalaglag mula sa mga pusong nag-alay ng lahat sa simbahang iyon. Habang pinag-uusapan pa rin ng buong bayan ng kaso, sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang eskinita, si Mayumi ay nakaupo sa labas, tahimik na nakatingin sa kulay abong langit. Simula nang umuwi siya, halos hindi na siya lumabas.
Kapag may nakakasalubong, hindi niya alam kung paano babatiin. Kapag may tumitingin sa kanya ng may awa, umiiwas siya. Ang kanyang mga matang dating masigla ay may lungkot na ngayon, ngunit ang tanging kumikinang pa rin sa kanyang mga mata ay determinasyon. Hindi siya nagrereklamo, hindi naninisi. At sa katahimikang iyon, may isang labanang nagaganap sa pagitan ng durog na pananampalataya at ng pag-asang mabuhay. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa isang charity organization na tumutulong sa mga babae at batang biktima ng trauma. Nalaman nila ang kwento niya mula sa dokumentaryo at inaalok siyang sumali sa isang 3 buwang rehabilitation program sa Maynila, libre lahat. Nag-alinlangan si Mayumi, ngunit hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Anak, sapat na ang sakit na tiniis mo. Oras na para mabuhay ka, hindi para magtago. Isang linggo makalipas, pumunta si Mayumi sa Butil ng Pag-asa, isang healing center sa gitna ng lungsod. Doon, nakilala niya ang mga taong katulad niyang nasaktan, isang 16 taong gulang na inabuso ng kamag-anak, isang 30 taong gulang na biktima ng domestic violence. Magkakaiba ang kanilang sakit, pero iisa ang kanilang pagkakapareho. Sa unang pagkakataon, naupo si Mayumi sa isang maliwanag na silid, kung saan walang humusga. Walang nagtanong ng masakit na tanong, tanging mahinang musika, amoy ng essential oils, at isang therapist na tumingin sa kanya ng may pag-unawa. Dito, may karapatan kang maging mahina. Walang pipilit sayong maging matatag. Ang mga salitang iyon ang nagpaiyak kay Mayumi. Ngunit ito ang unang luhang hinayaan niyang dumaloy sa isang ligtas na lugar. 3 linggo ang lumipas. Sa isang art therapy session, iginuhit ni Mayumi ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng isang gumuhong simbahan. Ngunit sa likod nito, may isang sanga ng puno ng akasya na nagsisimulang mag-usbong. Tinanong siya ng facilitator, "Bakit gumuho ang simbahan pero tumutubo ang puno?" Sumagot si Mayumi, "Dahil kahit gumuho ang lahat, kailangan pa rin nating mabuhay at kailangang mabuhay ng tama." Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na ngumiti siya, isang ngiting hindi pilit. Nang gabing iyon, tumawag ang kanyang ina. Sinabi lang niya, "Natututo na po akong maniwala ulit sa sarili ko. Hintayin niyo po ako, Nay." Sa kanilang bayan, narinig ni Mang Celso ang balita at tahimik na tumango dahil alam niyang hindi tayo nagiging matatag dahil hindi tayo bumabagsak, kundi dahil pagkatapos bumagsak, naglakas loob tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Huling linggo ng Setyembre, inilabas na ng korte ang pinal na hatol kay G. Solomon Reyes. Sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Mayumi. Bumalik siya mula sa healing center, mas payat, ngunit ang mga matay hindi na umiiwas. Kailangan niyang harapin ito. Hindi para manalo, kundi para tapusin ang sakit ng may kapayapaan. Sa korte, nang tanungin ng hukom kung may gusto siyang sabihin, tumayo lang siya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Hindi po ako nagsasalita para kaawaan. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng nakaranas ng katulad ng sa akin, hindi kailanman kasalanan ng biktima. At kung nalampasan ko ito, malalampasan niyo rin." Natahimik ang buong korte. Si Solomon Reyes, kalbo pa rin, ay nakayuko lang sa loob ng rehas. Minsan lang siyang tumingala nang magsalita si Mayumi. Namumula ang mga mata bago yumuko ulit, na para bang nakita niya ang sariling hubad sa harap ng lahat. Ang akusado ay ginamit ang kanyang estado sa relihiyon upang kontrolin ang biktima na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang isip at pagkatao at sumira sa imahe ng simbahan. Ang hatol ay 7 taong pagkakakulong. Nang ipahayag ang hatol, hindi umiyak si Mayumi. Hinawakan ng ama ang kanyang kamay. "Anak, kung ano ang mangyayari, mangyayari. Ang mahalaga, magpatuloy ka." Samantala, sa simbahan ng banal na kapayapaan,
Tinanggal na ang lumang pangalan sa arko. Nagpadala ang diyosesis ng bagong pari at nagsagawa ng isang seremonya ng paglilinis. Unti-unting bumalik ang mga tao para magsindi ng kandila at maglinis. Ngunit nagbago na ang lahat. Wala nang pagpupuri sa isang tao. Sa halip, ang focus ay nasa pagpapanatili ng sariling kalinisan ng puso. Isang linggo, matapos ang hatol, bumalik si Mayumi sa kanilang bayan. Dinaanan niya ang tindahan ng kape kung saan dati siyang pinagtsismisan. Ngunit ngayon, walang umiwas ng tingin, walang tumingin ng may awa. Si Aling Puring, na dating nagduda sa kanya, ay tumakbo at hinawakan ang kanyang kamay. Mayumi, iha, patawarin mo ako. Mali ang inisip ko sa'yo. Ngayon ko lang naintindihan na tayong mga babae, kaya rin pala nating maging matatag na parang bundok. Ngumiti lang si Mayumi. Hindi po ako naninisi. Kung naiintindihan na po ako ng lahat ngayon, sapat na yon. Nang hapong iyon, umakyat si Mayumi sa isang maliit na kapilya sa bundok, tanaw ang buong bayan. Malamig ang hangin. Huminto siya at nagdasal. Panginoon, hindi ko po hinihiling na parusahan pa siya. Ang hiling ko lang po ay mabuhay ako nang hindi na natatakot sa sarili ko. Iyon ang unang pagkakataon na nagdasal siya ng walang takot. Dahil ngayon, ang kanyang pananampalataya ay wala na sa isang tao. Matapos ang hatol ng korte, hindi na bumalik si Mayumi sa healing center. Nanatili siya sa kanyang bayan at nag-enroll sa isang libreng vocational course sa Women's Development Center. Ang pinili niya ay hindi accounting o flower arrangement, kundi psychological first aid. Nagulat ang staff. Sigurado ka ba, iha? Kagagaling mo lang sa matinding trauma, kakayanin mo bang harapin ang sugat ng iba? Ngumiti si Mayumi. Dahil po nasaktan ako, mas naiintindihan ko kung ano ang pinakakailangan ng isang taong nasasaktan. Sa klase, 12 lang sila. Karamihan ay babae, mga bagong diborsyada, mga biktima ng panloloko, at isang 15 taong gulang na laging namumugto ang mga mata dahil walang naniniwala sa kanyang kwento. Hindi ikinuwento ni Mayumi ang pinagdaanan niya. Nakinig lang siya. Ngunit ang paraan ng kanyang pakikinig, hindi sumasabad, hindi tumitingin, nang may awa ay nagbukas ng loob ng lahat. Isang araw, nagtanong ang 15 taong gulang na si Joy. Ate, naranasan mo na rin po ba yung ganito? Natigilan si Mayumi. Pagkatapos ay tumango. Oo, at natakot ako. Kahit sa sarili ko. Pero nalampasan ko. Malalampasan mo rin. Iyon ang unang pagkakataon na ngumiti si Joy. Habang natututo si Mayumi na maghilom ng sugat ng iba, sa bilangguan, naranasan ni Solomon Reyes ang tunay na pag-iisa. Walang nananakit sa kanya, walang nagmumura, ngunit lahat ng mata ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Ang mga kapwa preso ay lumalayo sa kanya, isang dating pari na gumawa ng karumal-dumal na bagay. Araw-araw, nagdarasal si Solomon Reyes sa isang sulok, ngunit hindi na kayang linisin ng mga salita ang isang madungis na nakaraan. Isang gabi, sumulat siya ng liham sa diyosesis. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Hinihiling ko lang na payagan akong kopyahin ang Biblia araw-araw bilang kabayaran. Kung may susunod na buhay, sana'y ipanganak akong mahirap at walang pangalan para hindi na ako maglakas loob na magkamali. Ipinadala ang sulat. Ngunit ang kapatawaran ay nasa gawa, hindi sa salita. Sa kanilang bayan, nagsimula si Mayumi ng isang maliit na klase para sa mga batang babae. Tinuturuan sila ng self-defense at basic psychology. Ginamit niya ang sariling ipon para bumili ng pisara at upuan. Dahan-dahang nagpadala ang mga pamilya ng kanilang mga anak na babae. Walang nagtatanong tungkol sa nakaraan dahil ngayon, ang tingin nila kay Mayumi ay hindi na biktima, kundi isang tagapagbigay lakas. Isang araw, inimbitahan si Mayumi na magsalita sa isang forum sa munisipyo.
Ang pangalan niya, Miss Mayumi Dizon, ay umalingaw-ngaw sa speaker. Nagulat ang marami. Ang dalagitang dating pinagtsismisan ng buong bayan ay isa na ngayong inspirational speaker. Umakyat si Mayumi sa entablado, nakasuot ng puting bestida, simple ang ayos. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Dati po, takot ako kahit sa sarili kong pangalan. Pero ngayon, hindi ako nandito para ikwento ang sakit. Nandito ako para sabihin sa lahat ng babaeng nakaranas ng katulad ko. Hindi ninyo kasalanan at may karapatan kayong tumayo at mamuhay ng may dignidad. Nagpalakpakan ng buong auditorium. Isang matandang social worker ang nagpunas ng luha. Kung kalahati lang ng tapang ng batang, yan ang meron ng anak ko, sana'y maayos siya. Nakatanggap si Mayumi ng isang plake ng pagkilala. Ang litrato niya habang hawak ito ay lumabas sa lokal na pahayagan. Samantala, sa bilangguan, si Solomon Reyes ay kumakain ng kaning baboy tulad ng ibang preso. Isang batang preso ang may hawak na diaryong pambalot ng pagkain. Uy, tol! May babaeng nanalo ng award! Si Mayumi Dizon daw. Biktima sa isang sikat na kaso, ang tapang, nilabanan yung sikat na pari. Natigilan ng bata nang makita niyang namutla ang matandang lalaki sa tapat niya, nanginginig ang kamay hanggang sa mahulog ang kanyang mangkok. Bumulong ang isang preso, tahimik na sana ang buhay niya dito sa kulungan. Dahil lang sa sandaling kaligayahan, ngayon, pinapanood niya ang taong sinaktan niya na umangat ng mas mataas pa. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Hindi siya nagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya malunok ang pagkain sa bilangguan. Nang gabing iyon, nakatanggap si Mayumi ng isang email, isang job offer mula sa isang NGO sa Maynila. Inaanyayahan siyang maging community coordinator. Ang huling pangungusap sa sulat, kailangan ka namin, hindi dahil biktima ka, kundi dahil hindi mo hinayaang maging kadena ang iyong mga sugat. Tinitigan ni Mayumi ang sulat at ngumiti. Nilakaran niya ang putik gamit ang sariling mga paa. At ngayon, iaabot niya ang kanyang kamay para tulungang tumayo ang iba. Isang linggo matapos matanggap ang imbitasyon, lumipat si Mayumi sa Maynila upang simulan ang kanyang trabaho bilang community psychologist assistant. Ang kanyang tungkulin ay alagaan ang mga kaso ng mga kabataang babae na naapektuhan ng trauma. Ang center ay isang simpleng bahay, ngunit puno ng mahinang usapan, amoy ng salabat, at therapeutic music. Ang unang kasong ibinigay sa kanya ay si Mint, isang labang-atin, taong gulang na biktima ng karahasan sa pamilya. Malala ang kanyang depresyon, hindi nagsasalita. Sa unang pagkikita nila, umupo lang si Mayumi sa tapat ni Mint, hindi nagsalita. Nag-iwan lang siya ng isang maliit na note. Naging katulad mo rin ako, pero hindi ako nanatili sa takot habang buhay. Walang reaksyon si Mint, ngunit ng hapong iyon, sa unang pagkakataon, inubos niya ang kanyang lugaw. Habang si Mayumi ay nagpapagaling at nagbibigay ng lakas, si Solomon Reyes ay inilipat sa isang pambansang bilangguan. Sa pagpasok niya, wala na ang bakas ng isang pari. Tanging kulay abong pader, mangkok na bakal, at mga matang mapanghusga. Nagkataong ang kanyang cellmate ay si Harlan, isang dati niyang sakristan noong 12 taong gulang pa lamang ito. Ngunit isang gabi, narinig niya ang pamilyar na bulong ng dasal. Lumapit si Harlan. Kayo po ba si Padre Solomon? Tumingala si Solomon Reyes. Namumula ang mga mata. Oo, pero hindi na ako karapat-dapat tawaging padre. Mapait na tumawa si Harlan. Dati, ipinagmamalaki ko sa lahat na alagad ako ng isang sikat na kura paroko. Ngayon, sa tuwing naririnig ko ang pangalan ninyo, napapayuko na lang ako sa hiya. Yumuko si Solomon Reyes at umiyak ng walang tunog. Sa center, nagsalita si Mint sa unang pagkakataon. Isinulat niya sa kanyang journal, Ate,
Hindi mo kailangang magsalita. Ang mahalaga, nandyan ka lang. Nabasa ito ni Mayumi at natigilan. Dahil dati, iyon lang din ang kailangan niya. Isang taong mananatili sa tabi niya. Nang katapusan ng linggo, sumulat siya sa kanyang ina. Ma, maayos na po ako. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para ipagpatuloy ang buhay. Pakisabi po sa lahat, wag na nila akong tawaging biktima. Tawagin na lang po nila akong Mayumi. Isang hapon, nakatanggap si Mayumi ng imbitasyon mula sa Department of Social Welfare and Development. Inaanyayahan siyang magsalita sa isang National Forum on Child Protection. Ang kanyang pangalan ay iminungkahi ng iba't ibang NGO. Sa unang pagkakataon, humawak si Mayumi ng isang ID na may litrato niya at nakasulat, Miss Mayumi Dizon, Civil Society Representative. Ang dalagitang dating itinulak sa dilim ay tatayo na ngayon sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Sa bilangguan, binuksan ng guwardiya ang isang lumang radyo. Uy! May babaeng magaling magsalita sa radyo. Galing daw sa isang sikat na kaso. Ngayon national speaker na. Lahat ay napatingin sa radyo. Mula sa speaker, isang malinaw at matatag na boses ang narinig. Dati, takot ako sa katok sa pinto. Sa tingin ng tao, kahit sa sarili ko. Pero kung nabubuhay pa ako ngayon, maniwala kayo. Walang sinumang ipinanganak para ibaon sa kasalanan ng iba. Si Solomon Reyes, na nakaupo sa isang sulok, ay natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kamay hanggang sa nahulog ang kanyang mangkok. Klang, kumalat ang kanin sa sahig. Lolo, kilala mo yung babae? Tanong ng isang preso. Hindi sumagot si Solomon Reyes. Tumayo lang siya, naglakad pabalik sa kanyang sulok at tinakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit kahit anong takip niya, hindi niya mapigilan ang boses na umuulit-ulit sa kanyang isipan, ang boses ni Mayumi. Ang boses na dati niyang sinubukang patahimikin, ngayon ay mas malakas pa kaysa dati. Sa forum, tinapos ni Mayumi ang kanyang talumpati sa isang pangungusap na nagpatayo at nagpapalakpak sa lahat. Hindi ko hinihiling na tawaging matatag. Ang hiling ko lang ay sana, walang sino man ang kailangang matutong maging matatag sa paraang naranasan ko. Pagkatapos ng event, isang batang babae ang tumakbo at yumakap sa kanya. Ate, dati takot ako. Pero ngayon, gusto ko nang maging tulad mo. Niyakap ni Mayumi ang bata na parang niyayakap ang sarili niya noong mga panahong takot siya at akala niya'y nag-iisa na lang siya. Nang gabing iyon, sumulat si Solomon Reyes ng isang liham, humihiling na tanggalin siya sa grupo ng mga nagdarasal sa gabi. Wala na akong moralidad para bigkasin ang mga salita ng Diyos. Mananahimik na lang ako at magsisisi. Ang katahimikan na dati niyang ipinaranas sa iba, ngayon ay siya nang mamumuhay kasama nito araw-araw. Matapos lumabas sa media, umatras na si Mayumi sa mga imbitasyon. Tumanggi siyang maging endorser ng mga kampanya. Pinili niyang manahimik at mag-focus sa pinakamahalaga. Turuan ang mga taong tumayo nang hindi nila kailangang malaman kung paano ako bumagsak. Nagbukas siya ng isang community class na tinawag na Pananggalang ng Puso. Isang maliit na silid lang, walang bonggang pagbubukas. Noong una, 6 lang ang dumalo mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pananakot. Hindi tinanong ni Mayumi ang kanilang nakaraan. Sinabi lang niya, "Nandito ako para matuto kasama ninyo kung paano mabuhay nang hindi natin sinisisi ang sarili sa kasalanan ng iba." Walang kumukuha ng litrato, walang live stream. Ngunit sa sumunod na linggo, naging 12 sila, tapos 17, hanggang sa napuno ang silid. Samantala, sa bilangguan, nadulas si Solomon Reyes habang nag-iigib. Tumama ang balikat niya, tumugo, dumugo, ngunit ang nagpatigil sa kanya ay hindi ang sakit, kundi ang mga mata ni Harlan, ang dati niyang sakristan, na sukdulan ang galit sa kanya. Hindi nagsalita si Harlan. Tinulungan lang niya itong tumayo. Hindi nanumbat,
hindi ng asar. Iyon ang unang tingin sa loob ng maraming buwan na walang pandidiri. Hindi paggalang, kundi awa, at mas masakit pa ito kaysa sa anumang mura. Nang gabing iyon, sa klinika ng bilangguan, bumulong siya sa sarili. Nagkamali ako. Hindi dahil lumabag ako sa batas, kundi dahil nagsaut ako ng sutana pero namuhay akong parang isang ordinaryong manloloko. Isang gabi, habang naglilinis si Mayumi, isang 16 taong gulang na estudyante niya ang yumakap sa kanya mula sa likod. Ate, kung may mga taong tulad mo noon, siguro hindi nagpakamatay si Mama. Natigilan si Mayumi at niyakap niya ang dalagita. Dalawang sugat na magkatabing tahimik na nagdadamayan. Halos 3 taon matapos ang eskandalong yumanig sa kanilang bayan, bumalik si Mayumi sa kanilang lugar. Hindi na bilang biktima, kundi bilang tagapagtatag ng isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng nakaranas ng trauma. Bumalik siya sa simbahan ng banal na kapayapaan. Nagbago na ito, isang bagong pari na may tunay na kabanalan ang namumuno. Naging isang tunay na kanlungan na ito para sa lahat. Wala nang tsismis, wala nang pagdududa. Tumayo si Mayumi sa harap ng tarangkahan. Nanginginig ang kamay, hindi sa takot, kundi sa pakiramdam na ang pintong dating nagkulong sa kanya ay bubuksan na niya ngayon gamit ang sarili niyang mga kamay. Pumasok siya, at ang bawat hakbang sa pulang ladrilyo kung saan siya labis na nasaktan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Bago umalis, iniabutan siya ng bagong pari ng isang sobre. May nagpadala mula sa bilangguan. Hindi ito sulat para humingi ng tawad. Binuksan ni Mayumi ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay, ngunit nanginginig. Hindi ako sumusulat para umasang tawagin mo ulit akong padre. Sa mga huling araw ko rito, napagtanto kong ang isang nagkasala na laging nagtatago ay hindi karapat-dapat patawarin. Ngunit ang isang nagkasala na may lakas ng loob, na banggitin ng tama ang pangalan ng taong sinaktan niya, ay maaaring mabawasan ang pagiging demonyo sa sarili. Mayumi iyan ang una at huling beses na babanggitin ko ang pangalang iyan ng may buong paggalang kung may susunod na buhay. Gusto ko lang maging isang ordinaryong tao na hindi nananakit at hindi pinupuri, walang pirma sa dulo. Tanging mga salitang, ang dating lumuhod sa maling lugar at hindi na naglakas loob na tumayo. Itinupi ni Mayumi ang sulat. Hindi siya umiyak. Bumuntong hininga lang siya na parang nagpakawala ng isang matagal ng kinikimkim na hangin. Ang pagpapatawad ay hindi kailangang sabihin. Sapat ng sa puso. Wala ka ng nais na paghihiganti. Nang gabing iyon, pumunta si Mayumi sa sapa sa likod ng simbahan. Kinuha niya ang isang lumang papel ang sulat na dati niyang itinago sa ilalim ng rebulto. Sinindihan niya ito. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para wakasan ito. Ang mga abo ay lumipad sa langit kasing gaan ang kanyang puso ngayon. May mga kwentong hindi na kailangang ulitin. Dahil ang katotohanan, kapag nailantad na, ay sapat na para maalala ng mga tao habang buhay. Si Mayumi ay dating biktima na nilinlang ng isang taong may maskara ng kabanalan. Ngunit hindi siya sumuko. Tumayo siya, hindi para gumanti, kundi para maging liwanag sa iba. Ang dating nakatayo sa itaas para mangaral ay lumuhod sa loob ng bilangguan, kinakain ng sariling pagkakamali. Ang kwentong ito ay nagtapos sa 2 tao. Isa ang lumabas sa liwanag, ang isa ay iniwan ng liwanag. Ito ay isang aral tungkol sa pananampalataya, pagtataksil, at higit sa lahat, para sa lahat ng nasaktan. Hindi mo kailangang maging matatag agad. Ang kailangan lang ay huwag mong sukuan ang iyong sarili. Dahil hindi natin mapipili ang sakit, pero kaya nating piliin kung paano tayo mabubuhay pagkatapos nito.